Moonfort Bat Cave, kung saan yung opening lamang, makikita natin millions of bats. 1.8 million dati, ngayon 2.5 million na sila. So unique masyado ang cave, ma'am. Kasi generally sa isang cave, iba-iba yung species na tumitira sa loob. Merong 3 hanggang 4 na halo-halong tumitira, pero dito isang species lamang silang lahat. Ang pangalan nila in general, Geoffroy fruset. Sa buong mundo, tayo po yung may pinakamaraming population ng Geoffroy fruset hanggang ngayon. Title holder pa rin po, Guinness World Record. Pero sila, maliliit lamang nga, hindi katulad ng mga kabog na lumalaki. Sila ang small version ng fruit bat. So kapag sinabi natin fruit bat, of course, harmless sila. Hindi sila umaatake ng tao. Diba ang fruit bats po pwedeng kainin ng tao yan. Bina-adobo, bina-barbecue. Pero foundation na ito sa ngayon, so hindi na sila allowed na pumasok, no, especially yung natives. Hindi na sila makakakuha ng bat. At ang guano, yung dumi nga, yung fertilizer at pwedeng gawing pulbura, kinukuha yan ng mga tao dati. Naging source of income nila. Pero ngayon, temporary na rin na bawal mag-harvest para hindi sila ma-disturb sa sanctuary nila. Napag-alaman kasi na kapag hina-harvest ang dumi, unti-unti rin silang mag-migrate sa ibang lugar po. Yan kasi yung marking ng territory nila. Kasi territorial bat sila. Every night, lumalabas sila para humanap ng prutas. Pinakamalayong lugar na mararating nila, bukid nun. Then bumabalik sa cave, 2 to 3 a.m. So isa sa mga dahilan kung bakit alam nila kung saan sila uuwi, dahil doon sa amoy, sa mapanghing amoy. At ang mga bats na to, sila ang dahilan kung bakit marami tayong durian sa Davao, ma'am. No bats, less durian, major pollinator sila ng durian. So pasalamat tayo sa kanila dahil po ang bulaklak ng durian night blooming. Isang oras lamang, bumubukas sa gabi. So sila, timing, gising, nocturnal, ang makakalapit doon na mag-pollinate sa bulaklak na magiging prutas po. Kaya mapanghiyong amoy ng durian, kasi yan yung mechanism na ginagawa nila pampa-attract sa bats po. Kailangan nilang gumawa ng paraan para lumapit yung bats sa kanila, ma-attract at i-pollinate sila. Kasi maraming tayong daytime pollinators compared po sa nighttime. Diba? Bees, butterflies, birds. Sa nighttime naman, bats. Yes. So habang mahimbing tayong natutulog, andyan pala sila po. Nagtatrabaho para sa atin. So mammals, sila lang yung flying mammals. 1 baby per year lang po. 1 baby bat per year yung kaya nilang maanak. Kaya naman po mahina ang reproduction. Kailangan nilang maraming partners para dumami sila. So mahaba naman yung buhay. 30 to 40 years. Kasi nga, prutas yung kinakain nila. Mga healthy sila. Na, doon tayo sa taas, ma'am. Yan. Record ulit tayo. Ayan. Grabe. Mas maganda yung angle doon, ma'am. Kay kuya malapit po sa overlooking. Yan, dito, ma'am, oh. Ay, grabe, oh. Kuya, ilang beses ka na nakapunta rito? Maraming beses na doon. O, at least, di ba? Pasok, ma'am. Bakit? Hindi lang siya papasok. Bakit ba? Kayo lang yung sinamahan niyo. Ay, kasi... Papahatid lang, ma'am, hindi nagkano. Ba? Yun ang bago nating promotion, Kuya Aning. Hindi yung puro pahatid lang. Karamihan dito pahatid lang. Yun ang kailangan natin baguhin. Kasi na picture dito, ma'am, ha? Para may remembers kayo. Diyan po kayo sa gitna, ma'am. Ulit. Oo, Ganun ulit. walang problema. Ay, naka-record pa pala siya, ma'am. Hindi kita pinuputol. Ah, okay. I-stop ko lang. Pero naka-ano pa siya, ma'am. Kaya nga pindot. Ay, tumatakbo ba? Ayun. Ah. Ito na area po, adult area ng bats. Kung saan, pagkatapos doon ng baby to teenagers, magta-transfer sila dito. Kung adult na 8 years bago sila maging adult. Dahil mahaba ang buhay nila, 30